Pag-usapan po natin ang ating kalusugan dahil pinag-iingat nga po ng PHIVOLCS at DOH ang mga kabalita natin dyan sa paligid po ng Bulkang Taal dahil sa tinatawag na VOG o Volcanic Smog. Ayon po sa PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Patuloy po itong nagkakaroon ng upwelling o pamamaga ng hot volcanic fluid sa pinakabunganga ng bulkan. Pinag-iingat po ng PHIVOLCS at ng Department of Health ang mga residente mula po sa paglanghap ng VOG dahil posible itong magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Higit na peligroso sa VOG ang mga may hika o anumang sakit sa baga at puso, yung mga nakatatanda po, yung mga buntis at maging syempre yung mga bata. Ang ilang taga Metro Manila naman nangamba nang makitang balot sa usok ang kalangitan. Naranasan din ito sa ilang bahagi ng Central Luzon at sa Calabarzon. Ayon po sa Pag-asa, haze naman ang tawag dyan. Ibig sabihin, mas mainit ang hangin na nasa mas mataas na bahagi ng ating atmosphere na kabaligtaran sa karaniwan na dapat ay mas malamig. Ipinapayo rin ng Pag-asa na magsuot ng mask para mapangalagaan ang kalusugan mula sa haze. Samantala, dapat nga ba natin ikabahala ang ating mga nararamdaman ngayon na tila nakikita nating usok at na bumabalot po sa ilang lugar dito sa Metro Manila? Yan nga ang lilinawin natin ngayong umaga. Nakasalang sa balita ko ang pulmonologist na si Dr. Maricar Limpin. Good morning po, Doc, at welcome po sa balita ko. Yes, good morning, Rafi and Connie, and good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Opo, ito, balita ko, Doc, talagang delikado itong VOG at saka yung haze, di ba, sa katawan ho ng mga tao. Paki-explain lamang gaano ito nakakaapekto sa atin pong respiratory tract. Well, kasi itong VOGs na ito, no, ito yung mga gases na nakikita na dulot doon sa eruption na nanggagaling doon sa bulkan. Ang mahirap kasi dito sa gases na ito, kasama dyan carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, may hydrogen chloride, no, mga radon, no, so sulfuric acid. So pag titignan mo pa lang, no, sa mga binabanggit ko, sobrang nakakairita ang mga gases na ito, at ito pwedeng magdulot ng hindi lang irritation, no, o kaya yung pamamaga ng any parts of the body, including yung eyes natin, nose, no, but yung pamamaga na yan can bring about also yung pagsisikip ng daanan ng paghinga. Kaya yung mga pasyente na meron talagang respiratory diseases, no, katulad ng mga hika o kaya mga COPD, mabilis pwedeng mag-react sila dito sa mga gases na malalanghap nila galing sa eruption ng bulkan, and pwede silang sumpungin ng hika o kaya ng kanilang COPD. Opo. Yes. At Connie, no, hindi lang sa respiratory system ang effect ng mga paglanghap ng mga bugs na ito, but kundi maski sa cardiovascular system. Yes, kasi pwedeng bumaba yung oxygenation, no, ng isang tao na pwedeng magdagdag sa pagpapahirap ng trabaho ng puso. Kaya medyo pwedeng at risk yung mga may sakit sa puso na pumalya ng konti ang kanilang puso. Opo, ito kasi 'di ba nababanggit nga ho natin yung mga sintomas na kanina, 'di ba? Pero halimbawa, may particular tayo na age group sabi niyo mga matatanda, mga buntis, mga bata. Kung wala ho silang comorbidities, healthy talaga sila, pwede ba silang mag-develop dahil po dito kung matagal po sila na-expose na? Yes, oo. Kasi ang constant na exposure dito sa mga very irritating and toxic na gases na ito, substances na ito, no, pwedeng magkaroon ng pangmatagalan na problema, no, sa ating katawan. So, kaya ang payo sana natin doon sa mga kababayan natin, kung kayo po ay nakatira sa malapit doon sa bulkan, tapos nag-erupt po yan, at patuloy na naglalabas ng mga gases na ito, I suggest kami, ang recommendation namin, medyo lumayo na ho kayo dyan, kasi para sa ganon, hindi ho kayo magkaroon ng masamang epekto na medyo baka matagal po ang maging chronic Long term. or long term yung effect nito sa ating kalusugan. Opo. Doktora, dito po sa balita ko, ibibigyan linaw din natin yung ilang paniniwala o haka-haka. Kaya ang tanong, talaga ba?
Ayan, Doc, talaga bang nakakahawa ang hika o yung asthma, lalo na po sa mga bata? Hindi. Kasi ang asthma o hika, hindi siya isang infectious disease, no? So, dahil hindi siya infectious disease, then hindi ho siya nakakahawa. Pero, ang hika po ay pwedeng mamana. So, genetic. Okay. So, kung may family history kayo ng hika, then malakas ang possibility na pwede rin kayo magkaroon ng hika. So, genetic, no? Hindi siya nakakahawa. Okay. Ito naman, Mare. Oo, Doc, oo. sa probinsya, ito yung Oo lagi nga. nangyayari. Talaga bang nakakagaling ng hika yung pagkain ng inihaw daw na butiki, Doc? Wala tayong scientific evidence para diyan, ano? So, yan ay mga haka-haka lamang, no? O mga obserbasyon na wala ring kasihan, no? Maaring nagkakataon. So, wag po tayong basta-basta maniniwala, no? Doon sa mga ganyan na mga natatanggap nating information. At baka delikado pa ito, Doc, hindi ho kaya? Oo. Yes, no, kasi lalong-lalo na hindi ko alam kung paano yung preparation, ano, no, gawin. Tapos syempre, no, sometimes baka ho yung makuha natin ay baka poisonous, no? Parang katulad ng mga iba't ibang hayop, no? Merong pwedeng mong makain, pwede ding poison, no? So, kailangan ho tayo mag-ingat. So umiwas na lang. Oh. Ito Yes. po, talaga ba, kung walang nebulizer, pwede raw magpaluwag ng paghinga, yung paglanghap ng singaw mula sa mainit na tubig na may asin, Doc? Yes, kung mainit na tubig lang, maaaring kung ikaw ay may hika, lalong maiirita ka, no? Maaaring Okay. lalo mahirapan ka sa paghinga. So hindi ho maganda yung ganun na gagawin, ano? Pero kung lalagyan mo ng asin, no? Pwede pa rin mairita yung daanan ng paghinga mo. So maaring magdulot sa iyo ng lalong paghihirap, or ang pinaka-the best na pwede nating ma-expect ay makakatulong siya para maglabas ng plema. No? Okay. It depends kung paano mo gagawin yung yung paglagay ng asin, ano? Kasi times kung masyadong sobra ang asin, then hypertonic ang kalalabasan nun. So, sobra ang asin, ano? So, nakakairita yon. Kung konti, nakakairita din. So, dapat ma-maintain lang natin yung tamang milieu o environment na hindi magdadala ng problema sa respiratory system natin. So, okay. in other words, kapag ka ho nahihirapan ng huminga ng dahil man sa fog or sa haze, ano ho mapapayo nyo, lalo na kasi yung mga bata hindi minsan nagsasalita, no? Dapat mas maging observant ang mga magulang, di ba? Yes, kailangan maging observant, ano? At sabi ko nga, no, may carbon dioxide, may sulfur dioxide. So, pinaka-importante diyan, pumunta ho kayo sa pinakamalapit na health facility para ho matulungan kayo. At kung kailangan na mabigyan kayo ng mga nebulizer para makatulong sa pagluwag ng paghinga, then magagawa yun with may kasamang gamot, no? Para Yun. talagang tiyak tayo, no? Yan. So, hindi talaga yung simpleng pagpapausok, no? May mga gamot po tayong nilalagay na makakatulong para makaguminhawa ang paghinga natin. Dapat talaga rekomendasyon galing sa doktor. Do not Oo. self-medicate. Correct. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Maricar Limpin.